Ang galing mo namang magdrama sa Lumea. Akala mo ba ay maniniwala ang mga tao sa luha mong huwad? Mahiya ka naman sa sarili mo, umalis ka sa harapan ko bago ko pa ikahiya na naging asawa kita. Ang bawat salitang binitawan ni Dante ay parang mga piraso ng bubog na dahan-dahang bumaon sa puso ni Salomea. Sa gitna ng maingay na departure terminal ng Ninoy Aquino International Airport, tila huminto ang mundo. Ang mga pasaherong naglalakad sa paligid ay naging malabong anino na lamang sa kanyang paningin. Sa tabi ni Dante nakahilig ang ulo ni Catalina, ang babaeng ilang buwan na niyang pinaghihinalaan. Ang babaeng ngayon nakatingin sa kanya na may kasamang pag-aalipusta at bahagyang ngisi ng tagumpay. Hindi gumalaw ang mga kamay ni Salomea. Ang hawak niyang tiket patungong Iloilo ang tanging pag-asa para mailigtas ang matandang simbahan na ipinamana ng kanyang yumaong ama ay tila naging napakabigat sa kanyang palad. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, ngunit pinigilan niya ito sa pamamagitan ng pagdiin ng kanyang kuko sa sarili niyang balat. Ang hapdi ay nagsilbing paalala na siya ay naririto pa, na siya ay nananatiling gising sa bangungot na ito. Lumapit si Doña Beatriz, ang kanyang biyenan. Ang bawat hakbang ng babae ay puno ng awtoridad, suot ang mamahaling alahas na ang kinang ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Hawak nito ang braso ni Salomea nang mahigpit, halos ibaon ang kanyang mga kuko sa laman nito. Salomea, makinig ka. Bulong ng matanda na ang boses ay puno ng nakakalasong lambing. Gusto mo bang maging biktima habang buhay? O gusto mong manatiling bahagi ng pamilyang Alcantara? Lumuhod ka ngayon din. Humingi ka ng tawad sa harap ng lahat. Sabihin mong ikaw ang nagtataksil at patatawarin kita. Iyon lang ang paraan para mapanatili ang dangal ng ating pangalan. Huwag kang maging makasarili. Ang mga salitang utang na loob ay paulit-ulit na umalingaw sa isip ni Salomea. 10 taon na niyang pilit na binabayaran ang utang na iyon. 10 taon na niyang nilulunok ang lahat ng lait at pang-aapi kapalit ng pagtanggap ng pamilyang ito. Pero bakit ngayon ang lahat ng pagtitiis ay tila naging basahan na lamang sa paanan ni Dante? Sa hindi kalayuan nakita ni Salomea si Clarita. Ang kanyang kapitbahay ay nakatutok ang telepono sa kanila live ang bawat detalye ng kanyang kahihiyan. Nakita niya ang mga comments na pumapasok sa screen, mga pangungutya, mga mapanghusgang salita mula sa mga taong hindi naman alam ang totoo. Bakit saan ako nagkulang? Ganito na lang ba talaga ang halaga ko? Ang mga tanong na iyon ay sumabog sa loob ng kanyang dibdib, ngunit walang luhang pumatak. Ang lahat ng emosyon ay nanatiling nakakulong sa kanyang lalamunan, nagiging isang mapait na lasa ng pagkabigo. Tumingin si Salomea kay Dante. Ang lalaking pinakasalan niya, nang may buong pagtitiwala ang lalaking ipinangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa, ay naroon ngayon abala sa pag-aayos ng kwelyo ng kanyang mamahaling suit, tila ba wala siyang ibang iniisip kundi ang kanyang reputasyon. Huminga ng malalim si Salomea. Ang bawat paghinga ay parang paghila ng kutsilyo sa loob ng kanyang baga. Dahan-dahan siyang lumingon sa mga tao sa paligid, pagkatapos ay kay Doña Beatriz at sa huli ay kay Dante. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay ngayoy blanko, isang dagat na malalim at mapanganib. Ang lahat ng may simula may wakas. Mahinang wika ni Salomea, ang boses niya ay kalmado, halos walang emosyon, pero puno ng isang kakaibang lakas na nagpatigil sa pagngisi ni Catalina. At ang araw na ito, Dante, ito ang simula ng katapusan ninyo. Binitawan niya ang hawak na tiket at hinayaan itong mahulog sa malamig na sahig ng airport. Kasabay ng pagbagsak nito ang pagtalikod ni Salomea, ang kanyang mga hakbang ay matatag at diretso, hindi na lumingon, hindi na nag-atubili. Sa likuran niya naririnig pa rin niya ang boses ni Doña Beatriz na sumisigaw ng utos, ngunit para sa kanya ang mga iyon ay tunog na lamang ng hanging, wala ng kapangyarihang magpadapa sa kanya. Ang pagbalik ni Salomea sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay parang pagpasok sa isang libingan na may nakabukas na pinto. Ang bawat hakbang niya sa sahig na yari sa Nara ay lumilikha ng tunog na tila umaalingaw sa buong kabahayan, nagpapaalala sa kanya na ang lugar na ito, na tinawag niyang tahanan sa loob ng 10 taon, ay isa na lamang ngayong bilangguan. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan, isang uri ng katahimikang mabigat at puno ng tensyon. Hindi na siya nag-abalang magtanong sa mga kasambahay. Alam niyang lahat sila ay takot na madamay sa galit ni Doña Beatriz.
Dumiretso siya sa kanyang silid, ang silid na dati ay puno ng mga alaala ng kanilang pagsasama ni Dante. Ngunit ngayon, ay tila nagbago na ang bawat sulok. Ang mga portrait nilang mag-asawa na nakasabit sa dingding ay parang mga matang mapanghusga. Inilabas ni Salomea ang kanyang laptop mula sa ilalim ng mga nakatagong damit sa loob ng cabinet. Sa loob ng mahabang panahon ito, ang kanyang naging katuwang sa pagtuklas ng katotohanan. Binuksan niya ito nang mabilis ang liwanag ng screen ay nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na silid. Doon sa isang encrypted na file, nakapaloob ang lahat ng ebidensya ng maling paggamit ni Dante sa pondo ng pamilya at ng mga peking transaksyon sa mga charitable foundation na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Isang mensahe ang bumungad sa kanyang inbox. Mula ito kay Mang Tino, ang matagal na tagapagsuri ng pananalapi ng kumpanya na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Nailipat na ang huling batch ng mga dokumento sa ligtas na lugar sa Lumea. Handa na tayong kumilos, ngunit kailangan natin ng lagda ni Dante sa susunod na board meeting para maipakita ang kumpirmasyon ng lahat ng anomalya. Napapikit si Salomea. Ang bawat impormasyon ay isang bala na kailangang itira sa tamang pagkakataon. Hindi lang basta paghihiganti ang kanyang layunin. Ito ay pagbawi sa dignidad ng kanyang ama na ninakawan din ng pamilyang Alcantara ng puri noong mga nakaraang taon. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang pinto. Anong ginagawa mo rito, Salomea? Ang boses ni Doña Beatriz ay matalim at puno ng pangungutya. Nakatayo ang matanda sa pintuan, suot ang kanyang gabi-gabing wisik ng pabango na nakakasulasok sa pang-amoy ni Salomea. Hindi man lang kumatok, hindi man lang nagpakita ng kaunting respeto sa espasyo ng kanyang manugang. Nagpapahinga lang, Doña Beatriz. Sagot ni Salomea habang mabilis na isinara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng kama. Ang kanyang boses ay kalmado, bagaman ang kanyang puso ay humahabol sa bilis ng takbo ng isang usa na hinahabol ng mga ngaso. Nagpapahinga. Tumawa ng sarkastiko ang matanda. Matapos mong ilagay ang pangalan ng pamilyang ito sa kahihiyan, huwag kang magkakamali, Salomea. Ang pagtira mo rito ay dahil lamang sa awa ko. Bukas sa almusal ay kailangan mong pumirma sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ito ang huling pagkakataon mo para ayusin ang lahat bago namin tuluyang isara ang pinto para sa iyo. Hindi sumagot si Salomea. Tinitigan lang niya ang matanda, tinitingnan ang bawat kunot sa noo nito na nagpapakita ng labis na kasakiman. Nang tuluyang lumabas ang biyenan, muling huminga ng malalim si Salomea. Ang bawat salita ni Doña Beatriz ay parang lason, ngunit hindi na ito nakakaabot sa kanyang kaluluwa. Alam na niya ang laro. Alam na niya kung paano maglaro ng apoy nang hindi nasusunog. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang hindi inaasahang tunog ang nagmula sa labas ng kanyang bintana. Isang maliit na bato ang tumama sa salamin. Sumilip siya at nakita ang isang anino na mabilis na naglaho sa dilim ng hardin. Sino ang maaaring makakaalam na narito pa siya at bakit siya tinatawag sa ganitong oras? Ang anino sa labas ay nag-iwan ng isang maliit na sobre na nakapatong sa patio. Nang pulutin ito ni Salomea ang kanyang mga kamay, ay hindi mapigilang manginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang pagdagsa ng mga alaala. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar na pamilyar kay Milagros, ang kanyang pinsan, at itinuturing na kapatid. Binuksan niya ang liham sa loob ng silid, ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Patawarin mo ako, Salomea. Wala akong pagpipilian. Hawak nila ang utang ko sa sugal, at kung hindi ko ibibigay ang USB na hinahanap nila, papatayin nila ang pamilya ko. Huwag ka nang lumaban. Umalis ka na habang may oras pa. Ang USB na hawak ni Milagros ang tanging kopya ng mga digital na ebidensya na magdidiin kay Dante sa kanyang mga peking transaksyon. Nawala ang lahat. Ang bawat sakripisyo, ang bawat oras na ginugol niya sa pag-iipon ng mga dokumento ay naglaho na parang usok. Hindi agad nakapagsalita si Salomea. Naupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Ang traidor ay hindi ang kanyang asawa, hindi ang kanyang biyenan, kundi ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto. Ang pagtataksil ng isang kadugo ay mas masakit kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa airport. Kinabukasan sa hapagkainan, nakita ni Salomea si Milagros na nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa kabilang dulo ng mesa si Dante at si Doña Beatriz ay nagtatawanan, tila ipinagdiriwang ang isang tagumpay na hindi pa lubos na naiintindihan ni Salomea
kung gaano kalalim. Mukhang matamlay ka yata, Salomea. Wika ni Dante habang hinihiwa ang kanyang steak nang dahan-dahan ang tunog ng kutsilyo sa pinggan ay tila musika ng tagumpay para sa kanya. Baka kailangan mo nang pirmahan ang mga papeles na binanggit ni Ina para naman makapagpahinga ka na ng tuluyan sa labas ng bahay na ito. Tata. Napatingin si Salomea kay Milagros na biglang napahigpit ang hawak sa baso ng tubig. Ang luha sa mata ng pinsan ay pilit na pinipigil. Alam ni Salomea na ang pagtataksil ni Milagros ay hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa takot at kahinaan. Ngunit ang kahinaan ni Milagros ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang laban. Dante, malumanay na tugon ni Salomea, ang boses niya ay hindi nagpapakita ng anumang galit. Alam mo bang ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa mga kaaway, kundi sa mga taong akala mo ay kakampi mo? Sandaling tumigil si Dante sa pagkain. Tumingin siya kay Salomea, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Ano ang ibig mong sabihin? Bago pa makasagot si Salomea, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga gamit ang narinig mula sa sala. Pumasok ang mga tauhan ni Doña Beatriz na may daladalang mga kahon. Inilapag nila ang mga iyon sa paanan ni Salomea. Yan ang lahat ng gamit mo, wika ni Doña Beatriz, nang walang pasubali. Ang abogado ng pamilya ay naghanda na ng annulment papers. Pirmahan mo na ito at umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na ipaalis pa kita sa paraang hindi mo magugustuhan. Tumayo si Salomea. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa paligid. Bawat mukha sa hapag ay nagpapakita ng paghamak. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang USB sa kabila ng pagtataksil ni Milagros, isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Sige, aalis ako ni, wika niya. Ngunit tandaan ninyo, Dante, ang pagkapanalo ninyo ngayon ay hiram lamang. At ang hiram ay kailangang bayaran ng may interes. Naglakad siya palabas ng mansyon sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Paglabas niya ng gate, tumigil ang isang itim na sasakyan sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana at ang mukha ni Leandro Fajardo, ang kilalang abogado na matagal ng kaaway ng pamilyang Alcantara, ang sumalubong sa kanya. Mukhang kailangan mo ng tulong, Mrs. Alcantara, wika ni Leandro na may kasamang misteryosong ngiti. Ang ulan ay walang patumangga sa pagbuhos, animoy sumasabay sa dagsa ng mga emosyong pilit na kinikimkim ni Salomea. Ang bawat patak nito sa kanyang balikat ay tila malamig na kamay na humahaplos sa kanyang sugatang pagkatao. Habang nakatayo siya sa gilid ng kalsada basang-basa at walang dalang kahit ano maliban sa kanyang suot na damit ang itim na sasakyan ni Leandro, ang tanging liwanag sa gitna ng kadiliman. Sumakay ka, Salomea. Hindi magandang tignan ang isang babaeng tulad mo na nagpapaanod sa agos ng ulan, wika ni Leandro. Ang kanyang boses ay malalim kalmado at may himig ng awtoridad na hindi nakaka-intimidate kundi nakakakuha ng tiwala. Hindi agad kumilos si Salomea. Tinitigan niya ang lalaking nasa loob ng sasakyan. Kilala niya si Leandro Fajardo sa pangalan lamang, ang matalinong abogado na kilala sa pagiging agresibo sa korte, ang lalaking hindi umatras kahit sa pinakamakapangyarihang pamilya. Alam ng lahat na may personal siyang galit sa mga Alcantara, ngunit ano ang kinalaman nito sa kanya? Bakit mo ako tinutulungan, Attorney Fajardo? Tanong ni Salomea, ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan, tugon ni Leandro habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. At sa tingin ko pareho tayong may gustong singilin sa pamilyang iyon. Sa huli wala na siyang ibang mapupuntahan. Sumakay si Salomea. Ang init sa loob ng sasakyan ay tila isang yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman. Binigyan siya ni Leandro ng isang tuyong tuwalya at isang basong tubig. Tahimik lang sila habang binabaybay ang daan patungo sa isang apartment na hindi pamilyar kay Salomea. Pagdating sa opisina ni Leandro na matatagpuan sa isang lumang gusali sa Maynila, inilatag ng abogado ang ilang dokumento sa ibabaw ng lamesa. Hindi ito mga papeles ng annulment, kundi mga talaan ng mga lupain at ari-arian na nakapangalan sa kanyang yumaong ama, mga ari-ariang matagal na nilang inangkin na nawala dahil sa mga utang. Alam mo ba kung bakit kanila pinalayas sa Salomea? Tanong ni Leandro habang nagtitimpla ng kape. Hindi lang dahil sa gusto nila si Catalina, pinalayas kanila dahil alam nilang malapit mo nang matuklasan ang tungkol sa mga lupang ito na ginamit nilang collateral sa kanilang mga illegal na transaction.
Napahawak si Salomea sa kanyang sentido. Ang impormasyong ibinigay ni Leandro ay higit pa sa inaasahan niya. Ngunit paano mo nakuha ang mga ito? Ang USB na hawak ko, ang nawalang USB, ay ang tanging daan para patunayan ang pandaraya nila. Ngumiti si Leandro, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang USB na ninakaw ni Milagros ay isa lamang maliit na bahagi ng malaking puzzle. Ang tunay na ebidensya ay wala sa mga digital na file. Wala ito sa mga server. Ang tunay na ebidensya ay nasa mga tao na kanilang inapakan sa loob ng maraming taon. Tumingin si Leandro sa kanya ng diretso. Tutulungan kitang mabawi ang lahat, Salomea. Ang bahay, ang kumpanya, ang dignidad ng iyong ama. Ngunit kapalit nito kailangan mong maging kasosyo ko. Hindi lang bilang biktima kundi bilang isang manlalaro. Napatingin si Salomea sa salamin na nakadikit sa pader. Nakita niya ang kanyang sarili, ang babaeng basang-basa, mukhang talunan, ngunit ang mga mata ay nagsisimulang magbago. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unti nang napapalitan ng isang determinasyon na hindi niya akalain na kaya niyang taglayin. Ano ang kailangan mong gawin ko? Tanong ni Salomea. Magpanggap ka, sagot ni Leandro. Magpanggap kang talunan, magpanggap kang walang laban, hayaan mo silang magdiwang. At sa oras na nakatingin sila sa ibang direksyon, doon natin sila sisimulang gibain piraso sa piraso. Sa sandaling iyon, alam ni Salomea na wala na siyang babalikan. Ang dating Salomea na martir ay pumanaw na kasabay ng ulan sa labas. Ang babaeng nakaupo sa harap ni Leandro ay handa ng maging bagyo. Sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, ang atmosfera ay tila isang pista na hindi natatapos. Ang kristal na chandelier sa sala ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa dati sumasalamin sa kasayahan ng mga taong naroon. Para kay Dante, ang pagkawala ni Salomea ay ang huling hadlang na inalis sa kanyang landas. Ang mga kontrata ay pirma na ang mga ari-arian ay nakapangalan na sa kanya at si Catalina ay buntis isang perpektong pagkakataon para ipagmalaki sa lahat ang kanyang bagong simula. To the future of the Alcantara Empire. Wika ni Dante, itinaas ang baso ng mamahaling wine sa gitna ng hapag. Si Doña Beatriz ay nakangiti ng matamis, isang ngiting puno ng lason at panlilinlang. Dante, ihanda mo ang pagbisita natin sa mga investors sa susunod na linggo, utos ng matanda. Kailangan nating ipakita na ang pamilya natin ay mas matatag kaysa noon. Wala nang makakasira sa ating reputasyon, lalo na ang babaeng iyon na walang kinalaman sa ating tagumpay. Sa isang sulok ng hardin nakatayo si Mang Canor, ang matandang hardinero, na nanilbihan sa pamilya sa loob ng 20 taon. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pag-alis ni Salomea at nakita niya ang pagtataksil ng bawat isa. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone at matapos masiguro na walang nakatingin, nagpadala siya ng isang text message sa isang numerong hindi nakasave sa kanyang phone. Nasa kanila na ang lahat, Miss Salomea. Masaya sila ngayon. Inihahanda na nila ang pagpapakilala sa kumpanya sa susunod na linggo. Sa kabilang dulo ng linya sa isang maliit ngunit maayos na apartment, binasa ni Salomea ang mensahe. Kasama niya si Leandro na abala sa pag-aayos ng mga dokumento sa laptop. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat, wika ni Leandro, habang hindi tumitingin sa kanya. Ang pagiging kampante ang pinakamalaking pagkakamali ng isang tao, Salomea. Lalo na ang mga taong tulad ni Dante, na naniniwalang pera ang nagpapatakbo ng mundo. Kailangan ko silang makitang nagdiriwang. Sagot ni Salomea, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagtitimpe. Dahil kapag nasa tuktok sila ng kanilang katuwaan, mas masakit ang pagbagsak. Isang linggo ang lumipas at dumating ang inaasahang pagdiriwang para sa mga investors. Sa harap ng maraming tao, ipinapakita ni Dante ang kanyang husay sa negosyo. Ngunit hindi niya alam bawat pirma na ginagawa niya sa mga kontrata ay binabantayan ng isang taong nakasuot ng maitim na cloak sa di kalayuan. Si Salomea na nakasuot ng simple ngunit eleganteng damit at nakatago sa likod ng mga dekorasyon ng hall ay pinagmamasdan ang bawat kilos ng kanyang dating asawa. Tignan mo ang pagkatao niya, bulong ni Leandro sa kanyang tabi. Gaano siya kabilis magtiwala sa sarili, ganoon din kabilis ang pagguho ng kanyang pundasyon. Sa gitna ng kasiyahan, isang pamilyar na mukha. Ang lumapit kay Dante, isang matandang negosyante na kilala sa kanyang pagiging mahigpit sa integridad. Binigyan niya ng folder si Dante na akala nito ay isa lamang pagbati. Ngunit nang buksan ito ni Dante, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang mga dokumento sa loob
ay hindi mga kontrata ng pag-aari, kundi mga kopya ng mga transaksyon ng kumpanya na nagpapakita ng malaking kakulangan sa pondo, ang mga anomalya na hinahanap ni Salomea. Napatingin si Dante sa paligid, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa labas ng bulwagan nakita niya si Salomea na nakatayo nakatingin sa kanya nang may malamig na ngiti. Ang babaeng akala niyang pinalayas na niya at wala ng kapangyarihan ay naroon tila isang multo na bumalik para maningil. Ano ito? Nauutal na tanong ni Dante sa kanyang sarili. Ang pagdiriwang na dapat sana ay magpapatibay sa kanyang posisyon ay unti-unti nang nagiging isang entablado ng kanyang sariling kahihiyan. Ang mga mata ni Dante ay hindi mapakali, pabalik-balik ang tingin sa mga dokumentong hawak niya at sa babaeng nakatayo sa labas ng bulwagan. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa paghawak ng baso ng wine ay nagsisimulang manginig. Ang mga bulong-bulungan sa paligid ay unti-unting lumalakas. Ang mga investors na kanina lang ay nakangiti ay nagsisimula ng magpalitan ng mga nagtatakang tingin. Dante, anong nangyayari? Tanong ni Catalina. Na lumapit sa kanyang tabi, hindi pa batid ang panganib na dala ng mga papel. Bakit ganyan ang mukha mo? Hindi sumagot si Dante. Sa halip hinila niya si Catalina patungo sa isang pribadong silid, malayo sa mga mapanuring mata ng mga tao. Doon mabilis niyang nilapitan ang kanyang ina, si Doña Beatriz, na kasalukuyan namang nakikipag-usap sa isang kilalang politiko. Ina, tignan mo ito, Kant, bulong ni Dante, halos pasigaw na. Ibinagsak niya ang mga folder sa ibabaw ng mesa. Kinuha ni Doña Beatriz ang mga papel. Sa bawat pahinang binabasa niya, ang kanyang mga labi ay lalong naninigas. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mga lagda ng mga ghost employees at mga peke na resibo ng mga donasyon, mga bagay na siya mismo ang nag-utos na itago sa ilalim ng mga pangalan ng iba't ibang shell companies. Saan galing ito? Tanong ng matanda, ang boses ay nanginginig sa galit, hindi sa takot. Ang mga ito ay dapat na nawasak na noon pa. Paano ito nakarating sa mga investors? Si Salomea. Sagot ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng puot. Nakita ko siya kanina sa labas. Siya ang may pakana nito. Sa labas ng silid, nakasandal si Salomea sa dingding, hawak ang isang maliit na recording device sa loob ng kanyang clutch bag. Narinig niya ang lahat, ang pag-amin ng dalawa. Ang bawat salita ay isang mahalagang piraso ng ebidensya na kanyang itatabi para sa tamang panahon. Hindi siya nag-iisa. Si Leandro ay nakatayo sa hindi kalayuan, ang kanyang mukha ay seryoso habang binabantayan ang bawat galaw ng mga gwardya ng mansyon. Ang munggaling mo, bulong ni Leandro nang lumapit siya kay Salomea. Ang pagpapakita mo kanina ang nagtulak sa kanila na mag-usap ng direkta tungkol sa krimen. Ang paranoia nila ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Hindi pa ito sapat, Leandro. Sagot ni Salomea, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Gusto ko silang makitang nagkakasiraan. Gusto kong makita kung gaano katagal ang itatagal ng pagmamahalan nila kapag wala na silang perang pag-aawayan. Sa loob ng silid nagsimula na ang pagtatalo. Ina, ikaw ang nagsabing ilagay ang mga pondong iyon sa account mo. Sigaw ni Dante, ang kanyang pagiging desperado ay lumalabas na. Ako lang ang pumirma, pero ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Huwag mo akong ituturo, Dante. Sagot ni Doña Beatriz na tumayo ng tuwid. Kung hindi ka naging sakim sa sugal, hindi natin kailangang gawin ito. Pinoprotektahan lang kita, ngunit mukhang ikaw pa ang magiging dahilan ng pagkakulong natin. Si Catalina, na nakikinig sa gitna ng kanilang sigawan, ay unti-unting umurong palayo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Napagtanto niya na ang karangyaan na akala niya ay mapapa sa kanya ay isang gumuho na palasyo. Nakita ni Salomea ang lahat ng ito mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang bawat sigaw, ang bawat sisi, ang bawat pagtataksil sa loob ng pamilya ay isang tagumpay para sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang malamig na panlabas, may isang kirot sa kanyang puso. Kahit gaano kasama ang mga taong ito, nakita niya ang pagkawasak ng isang pamilya na kahit kailan ay hindi siya itinuring na bahagi nito. Hayaan mo silang maglamasan, Salomea, wika ni Leandro. Kapag nagpatayan sila sa loob, mas madali na lang silang pulutin sa labas. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa loob ng mansyon, si Salomea ay nananatiling kalmado sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kalsada. Sa kanyang harapan nakaupo si Attorney Leandro na abala sa pag-aayos ng mga dokumentong nagpapatunay sa koneksyon ng mga shell companies ni Doña Beatriz sa mga illegal na transaksyon sa labas ng bansa.
Ang mga Alcantara ay parang mga langgam na natataranta kapag nabubuhusan ng mainit na tubig, wika ni Leandro habang iniinom ang kanyang kape. Dante has been trying to move his remaining assets, but I have already frozen his accounts. Sa ngayon, wala na silang access sa anumang liquid cash. Napangiti si Salomea ngunit walang halong kagalakan. Ang pera ay madali lang mawala, Leandro, ngunit ang pagtitiwala sa isa't isa, iyon ang mas mahirap buuin muli. Samantala sa loob ng mansyon hindi na mapakali si Dante. Sinubukan niyang mag-withdraw ng pera para sa kanyang flight pa abroad, ngunit lumabas sa ATM na ang kanyang mga account ay blocked. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina nang walang pasabi. "Ina, na-freeze ang lahat ng account ko, anong ginawa mo?" Sigaw ni Dante. Napatingin ang matanda mula sa kanyang vanity table, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ako sa tingin mo ba ay may kakayahan pa akong gawin yon?" Dante, ang sarili mong mga pagkakamali ang humihila sa atin pababa. Baka ang babaeng pinatalsik mo ang may gawa nito. Biglang pumasok si Catalina sa silid, bitbit ang isang maleta. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. "Aalis na ako. Hindi ko kayang madamay sa gulo ninyo. Sabi mo mayaman ka, Dante. Sabi mo ang Alcantara ay hindi matatalo. Huwag kang aalis, Catalina." Sigaw ni Dante, hinawakan nito ang braso ng babae ng mahigpit. "Dito ka lang, ikaw ang kailangan ko ngayon. Bitawan mo ako. Ibang klase kayong pamilya. Mamatay kayong mag-isa sa kasakiman ninyo." Sigaw ni Catalina, pilit na kumakawala. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang pamilyar na tunog ng sirena ang narinig mula sa labas. Ang mga sasakyan ng mga otoridad ay pumarada sa harap ng gate. Hindi ito sorpresang pagbisita. Ito ay resulta ng formal na reklamo na inihain ni Salomea kaninang madaling araw. Sa labas ng mansyon, nakatayo si Salomea, pinagmamasdan ng bawat pangyayari. Hindi siya pumasok. Hindi niya gustong maranasan ang ingay ng kanilang pagdadalamhati. Sa kanyang tabi dumating si Mang Canor, ang hardinero na siyang lihim niyang mata sa loob. "Miss Salomea, hindi na nila alam ang gagawin nila. Nagtuturuan na sila sa loob," bulong ng matanda. "Hayaan mo sila, Mang Canor. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig nila ngayon ay magsisilbing kuko sa kanilang sariling kabaong," sagot ni Salomea. Tumingin si Salomea sa kanyang phone. Isang mensahe mula sa isang unknown number ang pumasok. Ang susunod na hakbang ay ang paglalantad sa nakaraan ni Doña Beatriz. "Handa ka na bang malaman ang totoong dahilan kung bakit kinamuhian ka niya mula pa sa simula?" Napatigil si Salomea. Sa kabila ng tagumpay, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na nag-aalangan. Ang pag-aalis ng maskara ng mga Alcantara ay magbubukas din sa mga sugat ng kanyang sariling pamilya. Pero wala nang atrasan. Ang pagbaha ng ulan sa labas ay tila humuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan, at sa pagpasok ng mga pulis sa mansyon, alam ni Salomea na ang katarungan, bagaman mabagal, ay darating din. Ang mga pulis ay hindi pumasok upang manghuli ng marahas. Sila ay may dalang warrant para sa pagsusuri ng mga dokumento sa opisina ng pamilya Alcantara. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Beatriz ay nanatiling nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang ulo ay nakataas kahit na ang kanyang mga kamay ay hindi mapigilang manginig. Lumapit si Salomea sa loob ng mansyon. Ang kanyang presensya ay parang isang malamig na hanging humahaplos sa mainit na gulo. Hindi siya nagsalita, ngunit ang bawat tingin niya ay sapat na para patahimikin ang nag-aaway na sina Dante at Catalina. "Salomea, anong ginawa mo?" Sigaw ni Dante, ngunit ang kanyang boses ay wala ng awtoridad. "Ang lahat ng ito ay gawa-gawa mo lang." "Ang katotohanan ay hindi gawa-gawa, Dante. Ito ay natutulog lang, naghihintay ng tamang oras para magising," sagot ni Salomea. Tumingin siya kay Doña Beatriz. "Hindi ba, Doña Beatriz, o dapat ko bang sabihin?" Beatriz Villamor, napatigil ang matanda. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ay biglang nawalan ng kulay. "Anong sinasabi mo? Alam ko ang lihim mo," patuloy ni Salomea. "Ang dahilan kung bakit kinamuhian mo ang pamilya ko ay dahil sa inggit. Ang ama ko ang tunay na tagapagmana ng lupain na ipinundar ninyo. Ang lahat ng utang na loob na isinumbat ninyo sa akin ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan." Sa loob ng ilang saglit, ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga pulis na nag-aayos ng mga dokumento ay napatigil sa kanilang ginagawa. Si Leandro, na nasa likuran ni Salomea, ay naglabas ng isang lumang litrato,
Isang dokumentong pag-aampon na nagpapatunay na ang pamilya Alcantara ay gumamit ng peking identidad para makuha ang mga ari-arian ng pamilya Villamor noong panahon ng digmaan. Pinatay ninyo ang dangal ng ama ko para itayo ang imperyong ito. Wika ni Salomea, ang kanyang boses ay puno ng pait ngunit matatag. Ang paghihiganti ko ay hindi dahil sa pagtataksil ni Dante. Ito ay dahil sa hustisyang ipinagkait ninyo sa pamilya ko ng mahigit 3 dekada. Biglang humagulgol si Doña Beatriz, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkapahiya. Hindi mo naiintindihan. Ang pamilya ninyo ang dapat sana ay nakaranas ng hirap. Kami ang nagpundar ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ng pagnanakaw, dugtong ni Leandro. At ngayon ang lahat ng ito ay babalik sa tunay na may-ari. Si Catalina na nakikinig sa gilid ay dahan-dahang lumabas ng pinto, dala ang kanyang maleta. Hindi na siya nag-abalang tumingin sa likod. Alam niyang wala nang matitira sa pamilyang ito. Si Dante naman ay napaupo sa sahig, ang kanyang mundo ay gumuho na sa kanyang mga mata. Ang lalaking mayabang, ang lalaking naniwala na siya ang hari ay naging isang hamak na kriminal sa isang iglap. Lumabas si Salomea ng mansyon, hindi na lumingon sa mga taong sumisigaw sa loob. Sa labas ang hangin ay sariwa. Sa wakas ang mabigat na pasanin na dala niya sa loob ng 10 taon ay nawala na. Ngunit sa kanyang paglalakad nakita niya si Leandro na nakatingin sa kanya ng may kakaibang seryosong ekspresyon. Salomea, tapos na ang isang bahagi ng laban. Ngunit ang mga tao sa likod ng pagtatakip ng kasinungalingan ng mga Alcantara sa loob ng gobyerno, sila ang susunod na kalaban. Handa na ako, sagot ni Salomea. Dahil sa puntong ito wala na akong kinakatakutan. Ang gabi ay balot ng misteryo at ang malamig na simoy ng hangin ay tila bumabalot sa bawat sulok ng syudad. Sa loob ng opisina ni Leandro, ang bawat dokumento na nakalatag ay isang patunay ng mas malalim na sabuatan. Hindi lang basta pamilya ang kailangang pabagsakin. Kailangang linisin ang sistema na nagkakanlong sa mga katulad ni Doña Beatriz. Ang mga taong nagprotekta sa mga Alcantara sa loob ng gobyerno ay hindi basta-basta wika ni Leandro habang maingat na binubuksan ang isang file na may markang confidential. Sila ang mga taong nagbigay ng mga peking titulo ng lupa. Kung bubuksan natin ito, hindi lang si Doña Beatriz ang malalagay sa panganib, kundi pati na rin ang mga makapangyarihang politiko. Tinitigan ni Salomea ang mga pangalan sa dokumento. Ang mga apelidong nakasulat ay pamilyar, mga taong madalas makita sa telebisyon, mga taong itinuturing na bayani ng lipunan. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang bundok na ipinapatong sa kanyang balikat. Leandro, kung itutuloy natin ito, hindi na lang ito laban para sa pamilya ko. Ito na ay laban para sa lahat ng biktima ng sistemang ito. Ani Salomea. Ang boses niya ay walang pag-aalinlangan. Biglang tumunog ang telepono ni Leandro. Isang mensahe ang pumasok. Nang mabasa ito ng abogado, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Pinuntahan ni Dante ang isa sa mga protektor niya. Mukhang desperado na siya. Gusto niyang ilabas ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol sa mga opisyal na ito para lang makalaya siya. Kung gayon, kailangan nating unahan siya, sagot ni Salomea. Kung ilalabas niya ang impormasyon bilang paraan ng pagpapalaya sa sarili, gagawin siyang scapegoat. Kailangan nating ilabas ang katotohanan bago niya ito magamit na sandata. Sa kabilang banda sa loob ng isang madilim na silid, kung saan nagtatago si Dante, ang lalaki ay puno ng galit at takot. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na. Kaharap niya ang isang lalaking may mataas na posisyon sa gobyerno. Tulungan ninyo ako, may hawak akong mga dokumento na magpapabagsak sa inyo, sigaw ni Dante. Ngunit ang lalaking kinakausap niya ay tumawa lamang ng malamig. Dante, masyado kang maingay. Ang mga taong katulad mo ay madaling palitan. Akala mo ba ay papayagan kitang sirain ang lahat ng pinaghirapan namin? Naramdaman ni Dante ang panganib. Ang mga taong itinuring niyang kakampi ay ngayon nagiging mga berdugo. Napagtanto niya ang pagkakamali, ang pagiging kasangkapan sa isang malaking laro na hindi niya kailanman naintindihan. Sa labas, nakamasid si Salomea at Leandro mula sa isang distansya. Nakita nila ang pagdating ng mga armadong lalaki sa lokasyon ni Dante. Salomea, kailangan nating umalis dito, bulong ni Leandro. Masyadong mapanganib ang mga taong ito. Hindi, sagot ni Salomea. Kailangan nating kunin ang atensyon ng publiko ngayon din. I-upload ang lahat ng files sa social media. Gamitin natin ang live feed na ginamit nila noon laban sa akin.
Hayaan nating ang taumbayan ang maging hukom. Habang ang mga anino sa loob ng gusali ay nagsisimulang kumilos, ang mga files ay sabay-sabay na kumakalat sa internet. Ang pangalan ng mga Alcantara at ng mga tiwaling opisyal ay nagiging trending topic. Ang bawat comment, ang bawat share ay isang boses ng katarungan na hindi na mapipigilan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Salomea si Dante na tumatakbo palabas ng gusali, hinahabol ng mga taong dati niyang pinaglingkuran. Ang lalaking nang api sa kanya ay ngayoy takot na takot nagmamakaawa sa kawalan. Ang hustisya ay hindi nagmamadali, Dante, bulong ni Salomea sa sarili, habang pinagmamasdan ang simula ng pagguho ng mga taong itinuring na Diyos sa lipunang ito. Ang internet ay naging isang malawak na arena ng galit at pagkamuhi. Ang mga video scan ng mga dokumento at mga recorded na pag-uusap ni na Doña Beatriz at Dante ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Hindi na ito usapin ng isang pamilya lamang. Ito ay naging usapin ng pambansang kahihiyan. Sa labas ng gusali kung saan nagtatago si Dante, ang mga realista, mga taong matagal nang naapi ng sistemang pinatakbo ng pamilya Alcantara, ay nagsimula ng dumagsa. Ang mga security personnel na dapat sana ay magtatanggol sa kanya ay napilitang umatras dahil sa dami ng tao. Ang takot na nararamdaman ni Dante ay hindi na lamang mula sa mga taong nagtatakip sa kanya, kundi mula sa masa na matagal nang naghihintay ng katarungan. Salomea, kailangan nating pumasok na po, wika ni Leandro, habang naglalakad sila patungo sa entrance ng gusali na binabantayan na ngayon ng mga pulis na sumusunod sa kautusan ng korte. Pagpasok nila, nakita nila si Dante na nakakulong sa isang sulok, basang-basa ng pawis at nanginginig ang buong katawan. Nang makita niya si Salomea, ang kanyang mga mata ay nagmakaawa. Salomea, pakiusap, tulungan mo ako. Sila ang papatay sa akin, sigaw ni Dante. Tinitigan siya ni Salomea. Walang galit sa kanyang mga mata, ngunit wala na ring natitirang pagmamahal. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang taong pinakasalan niya. Ito ay isang taong lulan ng sarili niyang mga kasalanan. Dante, malumanay na wika ni Salomea, hindi ako ang pumatay sa iyo. Ang mga pagpipili ang ginawa mo, ang pumatay sa lalaking minahal ko noon. Lumapit ang mga pulis at tuluyang kinuha si Dante. Habang kinakaladkad ito palabas, nakita ni Salomea si Doña Beatriz na nakaupo sa loob ng isang patrol car. Ang kanyang mukha ay blanko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang matandang babaeng minsan ay naghari sa buhay ni Salomea ay ngayoy tila isang matandang walang kakayahan. Paglabas ng gusali, sinalubong sila ng liwanag ng mga kamera. Ang mga reporter ay nagkakagulo sa pagkuha ng pahayag. Si Salomea sa gitna ng lahat ay humarap sa mga tao. Ang labang ito ay hindi lamang sa akin, wika ni Salomea sa harap ng maraming mikropono. Ito ay para sa lahat ng mga babaeng ginawang martir, para sa lahat ng mga taong ninakawan ng boses, at para sa hustisyang ipinagkait sa atin ng matagal na panahon. Ngayong araw, ang Alcantara ay hindi na pangalan ng kapangyarihan, ito ay pangalan na magsisilbing paalala na walang kasinungalingan ang mananatiling nakatago. Habang nagsasalita si Salomea, naramdaman niya ang isang magaan na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang bigat ng 10 taon ay unti-unting napapawi. Sa gilid nakita niya si Leandro na nakangiti, ang kanyang mga mata ay may bakas ng paghanga. Natapos na ang mahabang gabi, Salomea, bulong ni Leandro. Oo, sagot ni Salomea habang tumitingin sa papalubog na araw. Ngunit ang totoo, ngayon pa lang magsisimula ang umaga. Sa malayo nakita ni Salomea ang mga bata sa lansangan na naglalaro, ang mga tindero na masayang nagtitinda, ang buhay na nagpapatuloy sa kabila ng lahat. Napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng mga kaaway, kundi ang kakayahang mabuhay muli ng may dangal. Ang buong lalawigan ng Iloilo ay nagdiriwang para sa taunang fiesta. Ang hangin ay punong-puno ng halimuyak ng mga pagkaing inihanda, ang bawat kalsada ay puno ng mga banderitas na makukulay, at ang tunog ng mga tambol ay nagpapainit sa damdamin ng mga tao. Ngunit sa likod ng masayang pagdiriwang na ito, may isang tensyon na bumabalot sa hangin. Ito ang araw kung saan ipapahayag ng natitirang mga kinatawan ng pamilya Alcantara ang kanilang donasyon para sa simbahan, isang pagtatangkang linisin ang kanilang pangalan matapos ang iskandalo. Sa gitna ng plaza itinayo ang isang malaking entablado. Doon nakatayo ang mga tauhan ni Doña Beatriz na naligtas sa kulungan.
kasama ang ilang mga politikong pilit na kumakapit sa kapangyarihan. Ngayon ating ipakikilala ang bagong yugto ng ating kumpanya, wika ng isang kinatawan ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang talumpati, isang malakas na tunog ng mikropono ang umaling awngaw sa buong plaza. Ang malaking screen sa gilid ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng mga proyekto ng pamilya Alcantara ay biglang nagbago ang imahe. Lumabas ang mukha ni Salomea nakatayo sa harap ng entablado, matatag at puno ng dignidad. Kasabay nito ang mga tunay na dokumento, ang mga pirmadong kontrata ng pagnanakaw at ang video ng pag-amin ni Doña Beatriz sa loob ng silid ay sabay-sabay na ipinalabas sa malaking screen. Ang buong plaza ay natahimik. Ang mga tao ay nakatingin, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang bawat sikreto ng pamilya Alcantara ay inilantad sa harap ng libo-libong mamamayan. Ito ang tunay na donasyon nila. Sigaw ni Salomea, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng plaza. Hindi ito galing sa kanilang puso, kundi galing sa dugo at pawis ng ating mga ninuno na ninakawan nila ng dangal. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan at ang bulong ay naging malakas na sigaw ng galit. Ang mga politikong kasabot nila ay unti-unting naglaho sa entablado, natatakot na madamay. Ang mga tauhan ng Alcantara ay hindi na alam ang gagawin. Ang kanilang kapangyarihan ay naglaho na parang bula sa harap ng katotohanan. Lumakad si Salomea patungo sa gitna ng plaza. Sa kanyang likuran ay si Leandro na hawak ang mga legal na dokumento para sa pagbawi ng mga lupain. Ngayong araw, wika ni Salomea habang nakatingin sa mga tao. Ang lupang ito ay ibabalik sa bayan. Hindi na ito pagmamay-ari ng mga taong sakim. Ito ay magiging lugar ng paglago para sa inyong lahat. Ang sigawan ng saya ay pumuno sa paligid. Ang mga matatanda na matagal nang inaapi ay napaluha sa saya. Para kay Salomea, ang tagumpay na ito ay hindi para sa kanya, ito ay para sa kanyang ama, para sa kanyang sarili, at para sa bawat babaeng muling naniwala na may pag-asa pa. Sa gitna ng saya, lumingon si Salomea. Nakita niya sa di kalayuan ang isang pamilyar na anino. Si Milagros, ang pinsang nagtaksil sa kanya, ay nakatayo sa ilalim ng isang puno, nakatingin sa kanya ng may pagsisisi. Hindi lumapit si Salomea, ngunit nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang simpleng pagtango, pinalaya ni Salomea ang lahat ng sama ng loob. Ang fiesta na ito ay hindi na tungkol sa pagdiriwang ng mga mapagsamantala. Ito ay naging fiesta ng kalayaan. Ang bawat tambol, ang bawat sayaw ay naging simbolo ng isang bagong simula na hindi na kailanman muling aalipinin ng kasinungalingan. Lumipas ang ilang buwan, matapos ang maingay na pagbagsak ng mga Alcantara. Ang mansyon na dati ay simbolo ng karangyaan at kasakiman ay binili na ng gobyerno at ginawang isang sentro ng rehabilitasyon at pangangalaga para sa mga biktima ng pang-aabuso sa pamilya. Ang mga pader na dati ay nakarinig ng mga panlalait ay puno na ngayon ng mga tawa at kwento ng pag-asa. Si Salomea ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, isang payak ngunit maaliwalas na bahay sa gilid ng dalampasigan. Ang amoy ng dagat ang siyang humahalimuyak sa hangin sariwa at malaya. Sa kanyang kamay ay isang tasa ng mainit na kape, ang kanyang paningin ay nakapako sa papalubog na araw. Dumating si Leandro, bitbit ang huling mga dokumento para sa pagpapasara ng kaso. Tapos na Salomea, ang lahat ng mga ari-arian ay naibalik na sa mga nararapat na may-ari. Si Dante at ang kanyang ina, sila ay haharap sa mahabang panahon sa likod ng rehas. Walang sino man ang makakapagligtas sa kanila ngayon. Tumango si Salomea. Wala na siyang nararamdaman na puot o galit. Ang lahat ng bigat na dala niya sa loob ng 10 taon ay parang natunaw na sa alat ng dagat. Salamat, Leandro. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo. Hindi mo na kailangan ng tulong ko ngayon, Salomea. Sagot ni Leandro na may bahagyang ngiti. Kailangan mo na lang ng kapayapaan. Bago lumisan ang abogado, lumingon siya. Ano ang balak mo sa susunod? Magpapatuloy ako, sagot ni Salomea. Hindi bilang biktima, hindi bilang asawa ng isang Alcantara, kundi bilang Salomea Villamor. Ang babaeng natutong lumaban para sa sarili niya. Matapos umalis ni Leandro, lumapit si Salomea sa kanyang maliit na hardin. Nakita niya ang isang batang babae na naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Ito ang anak ng isa sa mga kasambahay na dati nilang tinulungan. Ang batang iyon ang nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay patuloy na umiikot. Hindi na siya naghahanap ng paghihigante.
Hindi na rin siya naghahanap ng pagkilala. Ang kailangan niya lamang ay ang katahimikan ng umaga at ang seguridad ng kanyang sariling mga kamay. Pumasok siya sa loob ng bahay at inilagay ang singsing na dati ay simbolo ng kanyang sumpa, ang singsing ni Dante, sa isang maliit na kahon. Hindi niya ito itinapon dahil ang singsing na iyon ay bahagi ng kanyang kasaysayan. Ito ay isang paalala ng babaeng dati ay martir at ng babaeng ngayon ay malaya na. Sa bintana tumanaw siya sa abot-tanaw. Ang langit ay nagbabago na ang kulay mula orange tungo sa madilim na asul. Ang mga bituin ay nagsisimula ng magningning hindi dahil sa kinang ng mga alahas na minsan ay sumakal sa kanya, kundi dahil sa sarili nilang liwanag. Naramdaman ni Salomea ang hangin sa kanyang mukha. Malalim siyang huminga. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi siya natatakot sa bukas. Dahil alam niya kahit anong dumating ang pundasyon na itinayo niya, ay hindi nagawa sa huwad na pangako, kundi sa katotohanan na siya mismo ang nagpahilom. Makalipas ang 1 taon, ang bayan ay bumalik na sa dati nitong payapang ritmo. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa bagsak ng mga Alcantara ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan, isang aral na ikinukwento ng mga nakatatanda sa kanilang mga apo tuwing sasapit ang takip silim. Sa maliit na sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ama, nakatayo si Salomea. Hawak niya ang isang bungkos ng puting bulaklak, ang paborito ng kanyang ama. Sa tabi ng puntod, tahimik siyang nagmuni-muni. Sa kanyang isipan, sinagot niya ang 3 mahahalagang tanong na matagal na naging tinik sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa mga sugat o pagyakap muli sa mga taong nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad para kay Salomea ay ang pagbitaw sa pagnanais na makita silang magdusa. Nang mabalitaan niya sa balita ang kalagayan ni Dante at Doña Beatriz sa loob ng bilangguan, wala na siyang naramdamang galit. Ang pagkapuot ay isang pisi na nakatali sa kanya at sa pagputol niya sa pising iyon, siya ang tunay na napalaya. Hindi sila karapat-dapat sa kanyang galit at lalong hindi sila karapat-dapat sa kanyang atensyon. Tumingin si Salomea sa malayo sa dagat na humahalik sa dalampasigan. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang anumang unos ng hindi nawawala ang sarili. Oo, nahanap na niya ang kapayapaan. Ito ay nasa simpleng pagkagising sa umaga nang walang takot sa kakayahang magdesisyon para sa sarili at sa pagkilala na ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa kung sino ang kanyang asawa o kung gaano karami ang kanyang ari-arian. Sa lahat ng kababaihang nakakakilala sa kanyang kwento, ang nais niyang maging legasya ay ito. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang isakripisyo ang sariling pagkatao. Ang utang na loob ay hindi isang tanikala. Ito ay isang tungkulin na may hangganan. Ang tunay na lakas ay wala sa pagtitiis ng walang hanggan, kundi sa pagtayo at paglaban kapag ang dangal na ang nakataya. Bago siya umalis sa sementeryo, nag-iwan siya ng isang huling sulyap sa puntod ng kanyang ama. Tay, malaya na ako. At sa unang pagkakataon, masaya na ako. Sa paglakad niya palabas ng pintuan ng sementeryo, hindi na siya ang Salomea na dating yumuyuko. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, ang kanyang mukha ay payapa, at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa hinaharap. Hindi na siya isang tauhan sa kwento ng ibang tao. Siya na ang sumusulat ng sarili niyang tadhana. Ang nakaraan ay nagsilbing leksyon, ang kasalukuyan ay kanyang tahanan, at ang bukas ay isang malawak na dagat ng mga posibilidad. Dito nagtatapos ang kwento ng isang babaeng minsan ay naging martir, ngunit sa dulo ay naging kanyang sariling bayani.